Hi guys! Welcome to my vlog! For today's vlog ay nandito tayo ngayon sa church. Alam niyo naman, every time na nagkakaroon ako ng mga agam-agam, mga bagay na kailangang pag-isipan at kailangang bigyang atensyon, dito ko nagpupunta. Yan. Yes, so nandito ako ngayon sa Mount Carmel Church dito sa New Manila. Dito ako every Monday actually para magdasal, para humingi ng guidance. Sa panahon ngayon, sa dami ng mga nangyayari ngayon, parang ito na lang yung bagay na pwede nating gawin in order for us na makasurvive sa mga problema, sa mga ganon. Na tunay nga na kapag meron kang faith kay God, mas maaayos mo yung life mo. Madaming nangyayari ito mga nakaraang buwan. Una, para sa mga hindi nakakaalam, yes, ako po ay nakipaghiwalay sa partner ko. We do have our own separate ways. However, we're friends, we're okay. Nag-uusap naman kami. Mga bagay na kailangan namin pagkasunduan. Napagkakasunduan naman namin. And sa trabaho, di naman lingid sa kaalaman ninyo, yun nangyari sa kapatid ko sa Energy FM. Alam mo yung pakiramdam na para kang naiipit sa nag-uumpog ang mga bato. Ganyan yung pakiramdam ko at wala akong ibang kinapitan during that time kundi si Lord, ang God, and yung faith ko talaga. Marami akong mga bagay na kailangan pagdesisyonan itong mga susunod na araw. Kaya sabi ko, walang pinakamagandang lugar para mag-reflect kundi ang church. Ito yung laging bukas. Ito yung kaibigan na pwede mong puntahan anytime para makinig sa'yo. Shaky na kasi yung shaky na kasi yung aking pag-iisip tungkol sa mga bagay-bagay. Nawawalan na ng direction yung mga goals ko, which is dapat hindi. Nawawalan na ako dun sa path na dapat sinusundan ko upang nang sa ganun ay mas maging maayos ako bilang tao. Sabi nila, kapag lalago ka sa isang bagay, para kang puno. At ang puno, nagiging mas maayos lamang ang pagkakaroon nito ng sanga kung nagkakaroon ito ng salitang pruning. Ito yung proseso kung saan tinatanggal yung mga ilang sanga upang nang sa ganun ay mas yumabong pa ito. Ganon din yata kay God. Kasi kung gusto niya mag-growth ka bilang tao, siya mismo yung gagawa ng paraan upang nang sa ganun ay mawala yung mga taong hindi mo kailangan sa buhay mo. Minsan kaibigan, minsan member ng family, minsan karelasyon, minsan mga bagay na nagpapasaya sa'yo, pero alam ni Lord kung ano yung mas makakabuti sa'yo, kaya inaalis niya ito sa buhay mo. Ramdam ko isa-isa tinatanggal niya sa akin kahit alam kong masakit. Sobrang sakit na may mga tinatanggal siyang unti-unting tao sa akin. Kilala niyo naman ako guys. Naging vocal ako sa nararamdaman ko most of the time. Hanggat maaari, ayoko talaga nakakapanakit ng tao. Ayoko talaga nakakapanakit ng damdamin. Kaya, nanatili akong tahimik at hindi nagsalita tungkol sa mga bagay-bagay sa loob ng ilang buwan. Chika na may laman, hindi lang basta daldalan. Kada kwento
Ayan. So, naghihintay lang ako kung ano ang gagawin. Pero siguro uuwi na muna ako pagkatapos ng programa kasi hindi ko alam kung paano ang proseso ng immediate resignation. Pag immediate resignation ba, nilagay ko na din doon yung medical certificate ko. So, hanggang ngayong araw na lang talaga ako. Lahat yan, Mari. Hindi ko alam paano ko sisimulan. Kasi, maski ako, hindi rin ako makapaniwala na iniwan ko yung 4 na taon kong inalagaan. Yung 4 na taon kong minahal, ipinakipaglaban, at siyang dahilan kung bakit ako bumabangon araw-araw. First of all ay nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat, sa lahat ng mga pangga na tinanggap yung klase ng humor na meron ako. Ayoko sana maging emotional kasi sa taas kanina iniiwasan ko na maging emotional dahil yung mga tao sa paligid ko nagiging emotional sila. Especially Kapitana Sisa. Nung nalaman niya, kasi today lang din nalaman ni Sisa na ako ay aalis na sa Energy FM. So, immediate resignation yung ginawa ko. And that's effective today. So, paglabas ko ng pintuan ng Energy, maaaring wala ng balikan. Alam niyo, nasasaktan ako. Supposedly dapat hindi, dapat masaya ako. Kasi makakapagpahinga ako, magkakaroon ako ng pagkakataon na asikasuhin yung health ko. Pero masakit pala. Masakit pala. Kala ko malakas na ako para iwanan ito. Pero ang sakit pala. Ilang puyat, ilang pagod, ilang inubos. Inubos ko para dito. Sa programa ko, sa programa namin ni Sisa. Kinalimutan ko yung dating ako para dito. Ilang relationship ko ang nasira dahil dito. Pero pinili ko to kasi dito ko masaya. Totoong sabi nila na kapag masaya ka, laging may hangganan. Hindi laging masaya. Hindi laging perfect ang pagsasama. Akala ko dati dito na ako tatanda. Sa kumpanyang ito. Sa trabaho ito. Akala ko wala ng mundo sa labas nito. Well, basically, hindi ko alam kung may mundo pa para sa akin sa labas ng Energy FM.
Dahil ako mismo, hindi ako sigurado kung may naghihintay sa akin. Bakit ako nag-resign? Simply because hindi na kaya ng health ko. Hindi ko kaya yung 8 hours ng pagtatrabaho. At alam yan mismo na management dahil ako mismo napapakita ko sa kanila yun. Hindi ko kaya yung mahabang oras na pagtatrabaho. Ang dami kong mamimiss sa energy. Madami, hindi naman dahil nag-iba ng management, mabubura yung mga masasayang na idulot sa akin ng Energy FM. Dito ko unang nakilala ang sarili ko as inyong sa akin. Magpapasaya sa akin. At yun yung fulfillment of making other people happy. Na kahit ang liit man ng kinikita, minsan wala pa nga. Yung pumunta sa mga barangay upang nang sa ganon makipagsayahan. Imbisitahin ka ng mga tagahanga mo at sabihin nila na, Tita Cora, alam mo ba malungkot ako? Pero nung napakinggan kita, masaya na ako. Yung mga may sakit na nagsasabi na nakakakuha sila ng inspiration, kahit na wala namang kakwenta-kwenta yung sinasabi ko sa radyo. Nilabanan ko lahat ng mga bagay na pwede magpalungkot sa akin sa loob ng ilang taon. Yung comparison sa pagitan namin ng kapatid ko, yung pagra-rub nyo sa face ko na wala ka naman dyan sa Energy FM kung hindi dahil sa kuya mo. Lahat yun kinaya ko para sa trabaho na yan. Hindi dahil lang sa inyo, kundi dahil na din sa mga taong talagang nakasuporta sa akin. Tumambeka, thank you. Alam ko naging mabuti ka sa amin. Minsan na-i-apply ko yung kanta ni Maki na minsan gusto kong magsumbong sa'yo. Pero hindi ko alam kung paano ko magsusumbong sa'yo. Sisa, alagaan mo yung baklitas. Alagaan mo yung baklitas kasi alam mo kung paano yung hirap na pinagdaanan natin para dyan. Hindi talaga tayo pang programa, alam mo yan. Hindi talaga tayo nakadesign para magprograma. Binigyan lang tayo ng chance at nung nakuha natin yung chance na yun, hindi natin pinakawalan. Kaya isa tayo sa pinakamatagal na programa dyan sa Energy FM. Kaya sana parang awa mo na. Huwag mong pabayaan yung program. Alam kong hindi mo gagawin yun kasi alam mo magagalit ako sa'yo. Kay Kara. Mamimiss kita, te. Wala na akong ililibre. Kahit alam ko mas malaki sahod mo sa akin, ewan ko din ba sa ilang taon ko sa Energy, ako minsan nanlilibre sa'yo. Para mas madalas kitang ilibre ng lunch kaysa ilibre mo ako. Pero kahit ganun, hindi kita matiis, lalo na kapag pinakitaan mo na ako ng para mong tutang muka. Sana magbago ka na. Kasi wala ka ng kasama dyan.
Walang sasalo ng ano mo, ng mga kagagahan mo. Kay Gina, salamat sa mahigpit na yakap. Yung luhang hindi ko mailabas kasi mas gusto kong umalis ng hindi malungkot. Ayoko kasi talaga na nakakaabala ng ibang tao. Pero salamat sa mahigpit na yakap niyo ni Choleng. Kay Lindsay, salamat Mare. Kay Jimbo, wala. May hinihintay. Wala ipagpapasalamat. Hindi. Thank you, Kuya Jim. Yun na, okay na yun ha. Kay Toby, salamat, Tobs. Hindi kita makakalimutan. At sa lahat ng mga nakasama ko sa Energy FM, of course sa Papa Jackson, with your leadership kaya ako naging ganito, kaya ako naging perfectionist pagdating sa trabaho. Kaya ayoko nagkakamali ako because of your leadership. Kay Kuya Chico, kay Iska, alam ko girl, hindi na kita kasama sa Energy pero part ka na naging journey ko sa Energy FM. Mayora Iska, sa SOCMED, sa lahat naman naging interns namin na naturuan ko pa kasi hindi ako nakaranas ng bonggang yung nung pasok ako ng Energy FM, wala akong orientation, di ako marunong gumamit ng console. Pero pinag-aralan ko, sana ganun din kayo, aralin nyo para meron kayong bala pagdating ng araw. Sa lahat ng patuloy na nagmamahal sa akin, tangina, salamat. Sana kahit wala na ako sa Energy, love nyo pa rin ako. Sana support niyo pa rin ako. Sa mga nagtiwala sa akin, sa mga brands. Sa Envy. Sa Kat Encarnacion. Kay Kuya Chito Aquino, Chito's Homemade, salamat. Yung hindi ko na kailangang hingin sa inyo yung mga bagay-bagay, alam nyo na kung anong kailangan ko. Tita Mayet de la Rosa, Doc Abdel ng Cardinal Santos, maraming salamat sa pag-aalaga mo sa puso ko. Lola Nenas, MMCC family, OGDS Production. Hindi ko alam kung paano ko kayo iisa-isahin. Te. Yo, kumusta ka? Wait lang. Hello. Hello, Nagba-vlog ako. Hello. Hello, te. Ayan, narinig mo na ako? Oo. Ayan. Ang sakit pala, te, no? Ha? Naririnig mo ba ako? Oo, narinig kita. Sabi mo, ang sakit pala. Oo, nasa loob ako ng sakyan nagba-vlog. Ngayon ko na-realize na ang sakit pala. Sakit pagkatapos na, no? Pag nag-sink in na. 4 na taon. Mahigit.
Tapos parang, alam mo yun, wala na akong balikan kasi na-approve ka agad yung immediate ko. Tapos, Kaya nga yun nga sabi ni Sina agad-agad daw nag-okay daw si Sir Jay. okay na. But anyway, ang sakit nasasaktan ako. Ano, iinom na ba? Hindi naman ako pwede uminom kasi nag-hormones ako, di ba? Oo nga pala, iinom na lang ng juice. So wala ka nang ano sa kanila, kukunin pa. Wala na, te. Ang bilis Pwede naman palang ganun kabilis. Hi. Tawagan kita ulit, ha? Tapusin ko lang yung tapusin mo na vlog yung ko. vlog mo. Sige, bye-bye. Bye-bye. Ayan. Hindi ko alam kung bakit ako nasasaktan. Kasi, ginusto ko to eh. Ako naman ang aalis. Nag-resign ako. Ba't ako nasasaktan? Siguro nasasaktan ako dahil iiwanan ko yung programa. Ayoko magpaka-plastic, hindi naman yung istasyon talaga yung minahal ko dyan, yung programa. Yung inalagaan kong programa na matagal na panahon. For me, matagal na yun, 4 na taon mahigit. Wala na akong gustong sabihin. Kung ano man yung ine-expect nyo na maggaling sa akin. Siguro ipahinga na lang natin doon. Kasi gusto ko na pag-alis ko ng energy, okay ako. Para kung may susunod man, magiging okay din doon. Thank you, Lord. Pinag-pray ko to eh. Thank you po sa courage. Salamat po. At ingatan mo po kami. Ako po ang inyong Tita Cora ng 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo, sabihin mo energy. Signing off. We're cooking something for you people. Yes.